Maawa ka naman, Tay. Umalis ka na bago pa may makakita sa'yo. Sa gilid ng engranding venue, halos itulak ni Liza ang sariling ama palayo. Nahihiya sa kupas nitong polo, sa tsinelas na halatang galing bukid. Sa mukha nitong bakas ang hirap ng buhay. Para sa kanya, sagabal ito sa perpektong imaheng binuo niya para sa alta sosyedad na papakasalan niya. Isang kahihiyan, isang paalala ng pinanggalingang pilit niyang tinatakasan. Ngunit habang tinataboy niya ang ama palabas ng gate, may pares sa mga matang nakasakse sa lahat. Ang magiging biyanan niyang tahimik na nakatingin sa bintana ng sasakyan. Maagang-maaga pa lang ay gising na si Mang Ruben. Hindi pa sumisilip ang araw, pero gising na ang manok. At kasabay nila ang matandang lalaki na tila nasanay ng mauna sa liwanag. Sa maliit niyang kubo nangyari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, marahang bumangon si Ruben mula sa banig. Sumakit ang likod niya nang umupo, pero sanay na siya roon. Hindi niya na binigyan ng pansin. "Halika na, Bantay." Mahina niyang tawag. Mula sa ilalim ng mesa, umangat ang ulo ng asong kulay tsokolate ang balahibo. May halong puti sa nguso dahil sa edad. Kumawag agad ng buntot nito. Tila ba pinakamalaking biyaya nang makita siyang gising. Oo na, gutom ka na rin." Nakangiting sabi ni Ruben habang hinahaplos ang ulo ng aso. Lumabas sila ng kubo. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng probinsya. May bahagyang hamog sa lupa at dahon. Sa di kalayuan, tanawang maliit niyang taniman ng gulay at ang ilang puno ng saging. Hindi naman kalakihan ng lupang yon, pero doon na umikot ang buong buhay niya. Kumuha siya ng lalagyan ng pagkain at dahan-dahang binuksan ng darak ang lumang batiang plastik. "Oh, mga anak, gising na!" Sigaw niya sa mga manok. Nagkandara pa ang mga ito palabas ng kulungan. Naguunahan sa paglapit sa pagkain. Nakaupo si Ruben sa isang perasong troso habang pinagmamasdan sila. Katabi niya ay si Bantay. Tahimik lang pero alerto. "Alam mo, Bantay," panimula niya na parang may kausap na tao. "Buti ka pa, hindi nagrereklamo sa buhay. Kahit anong ulam, okay lang sa'yo." Bahagya namang tumahol si Bantay na para bang sumasang-ayon. Ngumiti si Ruben. "Buti ka pa, laging nandiyan." Pagkatapos pakainin ng mga manok, pumasok siya ulit sa loob ng bahay. Sa lamesang kahoy na may isang paa na nakaangat sa bato para hindi umalog. Inihanda niyang almusal. Isang maliit na platong may tuyo. Isang mangkok ng kanin na kagabi pa sinaing. Isang basong tubig. Umupo siya ng mag-isa, tahimik. Tanging tunog ng kutsara na tumatama sa plato ang maririnig. Ngumunguya siya nagdahan-dahan. Parang pinapatagal ang bawat subo. Hindi dahil masarap, kundi dahil gusto niyang maramdaman na may laman ang tiyan niya kahit na papaano. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa bakanting upuan sa tapat niya. Dati may nakaupo roon. Dahan-dahan lang kumain, Tay. Parang naririnig pa niya ang boses ng anak. Napabuntong hininga siya at uminom ng tubig. Pagkatapos kumain, tumayo siya at lumapit sa lumang aparador sa sulok. Binuksan niya ang itaas na bahagi nito at kinuha ang isang bagay na maingat na nakabalot sa plastic. Isang picture frame. Medyo gasgas na ang gilid at bahagyang naninilaw ang litrato sa loob. Pero malinaw pa rin naman ang mga ngiti. Siya, nung mas bata pa. Mas matikas pa ang tindi. At si Liza, nakatoga, may medalya. Nakangiti ng sobrang lapad habang yakap-yakap siya. Graduation day. Ganda mo talaga dyan. Bulong niya habang pinupunasan ng dulo ng damit ang salamin ng frame. Sabi mo pa noon, "Tay, para sa'yo to." Napangiti siya pero may kasamang kirot. Biglang may kumatok sa pinto. "Ruben, gising ka na ba?" Sigaw ng boses sa labas. "Gising na, kumpare, pasok ka." Sagot niya at agad na ibinalik ang frame sa ibabaw ng aparador.
Pumasok si kumpare Lando. Naka-polo shirt, may dalang maliit na bag at mukhang kagagaling lang sa bayan. Isa itong doktor sa munisipyo at matagal niya na ang kaibigan. "Oh, kamusta?" Bati ni Lando habang pinapahid ang pawis sa noo. "Maaga ka na naman." "Ganun talaga pag walang alarm. Manok ang alarm ko." Biro pa ni Ruben. Natawa naman si Lando. Tapos biglang umiti nang may kakaibang kislap sa mata. "Ruben, congratulations ha?" Napakunot ang noo ni Ruben. "Ha? Para saan?" Di sa kasal ng anak mo, aba, ang swerte mo naman. Mayaman daw ang mapapangasawa." Parang natigilan ng mundo ni Ruben sandali. Kasal? Ulit niya. Sino?" "Si Liza mo, nabalitaan ko sa bayan kahapon. May malaking kasalan daw sa Maynila. Aba, sosyal. May resort venue pa nga yata." Napangiti si Ruben pero mabagal. Parang pilit, hinahabol ng isip niya ang balita. Ikakasal na? Si Liza?" "Oo naman. Akala ko nga alam mo na. Baka abala lang talaga siya sa paghahanda kaya hindi ka pa nasasabihan." Mabilis na tumango si Ruben. Oo nga siguro. Busy lang yun. Alam mo naman, masipag yon, baka nakakalimot na kumain pag may ginagawa." Pinilit niyang tumawa. Sa loob-loob niya ay may bahagyang kirot. Pero agad niya yung tinakpan ng pag-unawa. Baka nga hindi pa nakakapagpadala ng imbitasyon. Dagdag niya. Malay mo, nasa biyahe pa. O baka mali lang address ko rito. Tumango si Lando. Oo, ganun nga siguro. Pero dapat nandun ka ha. Ikaw ang tatay. Aba, syempre naman. Sagot ni Ruben. Sabay ngiti na puno ng pag-asa. Hindi pwedeng wala ako sa kasal ng anak ko. Pagkaalis ng kumpare niya, naiwan siyang mag-isa sa loob ng kubo. Tahimik ulit. Pero ngayon, may bago ng laman ng katahimikan. Pag-asa. Lumapit siya ulit sa aparador at kinuha ang framed photo. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ikakasal ka na pala, Nay. Mahina niyang sabi. Gamit ang tawag niya kay Liza mula pagkabata. Busy ka lang siguro kaya hindi ka pa nakakapagsabi kay tatay. Napangiti siya. Konting luha sa gilid ng mata. Okay lang, naiintindihan ka ni tatay. Sa labas ay tumahol si Bantay na parang sumang-ayon. At sa maliit na bahay sa gitna ng bukid, isang ama nagsimulang mangarap muli. Na sa araw ng kasal ng kanyang anak, makikita niya ulit ang ngiting matagal niya nang namimiss. Bago pa man naging tahimik ang bahay ni Mang Ruben, bago pa dumami ang mga gabing mag-isa lang siyang kumakain, may panahong punong-puno iyon ng boses ni Liza. Masayahin, madaldal, makulit. Isang umaga malakas ang buhos ng ulan. Parang may timba-timbang tubig na ibinuhos mula sa langit. Kumakalog ang buong yero ng maliit nilang bahay sa bawat patak. Tay, papasok pa ba ako? Sigaw ng batang si Liza mula sa higaan. Yakap ang manipis na kumot. Lumapit naman si Ruben sa bintana. Maputik na ang daan. May maliit na agos ng tubig sa gilid ng pilapil. May exam ka ba ngayon? Tanong niya. Opo, mahinang sagot ni Liza. Hindi na nag-isip si Ruben. Sige, papasok tayo. Napanganga ang bata. Talaga, tay? Ang lakas ng ulan. Ngumiti naman si Ruben, habang iniaabot ang lumang payong na may butas sa gilid. Mas malakas ang pangarap mo kaysa sa ulan. Makalipas ang ilang minuto, magkahawak kamay silang naglalakad sa maputik na daan. Si Liza, na nakasakay paminsan-minsan sa likod ng ama kapag sobrang lalim ng putik. Basa ang laylayan ng palda, pero tawa pa rin siya ng tawa. Tay, parang bangka tayo. Sigaw niya habang may nadaan ng baha. Tahimik ka dyan, baka malunod ang bangka. Biro pa ni Ruben, kahit hinihingal na siya. Naamoy nila ang basang lupa, sariwang damo at usok mula sa kahoy na sinusunog ng kapitbahay para magluto. Kumakapit sa balat ang lamig ng hangin. Pero mainit ang pakiramdam ni Ruben sa tuwing maririnig ang tawa ng anak.
Pagdating sa paaralan, maraming bata ang hindi pumasok. Ang iba, basa rin. May dalang plastic na supot na ginawang bag cover. Atid ka na si Liza, ma'am. Sabi ni Ruben sa guro habang pinipiga ang laylayan ng sarili niyang pantalon. Grabe kayo, Ruben, ang lakas ng ulan. Sagot ng guro. Sayang po ang aral. Sagot niya sabay tingin kay Liza. Lumapit ang bata at niyakap siya. Salamat, tay. Simple lamang iyon. Pero para kay Ruben, parang may medalya na siyang natanggap. Lumipas ang mga taon, lumaki si Liza na consistent honor student. Pero kasabay ng pagtaas ng grado niya, mas dumadami rin ang kailangang bayaran. Projects, contributions, pamasahe, baon. Kaya mas dumalas din ang pag-uwi ni Ruben na pagod na pagod. Sa isang construction site sa bayan, nakasuot siya ng kupas na helmet at semento ang kumapit sa balat at kuko niya. Amoy alikabok, bakal at pawis ang paligid. Maingay ang tunog ng martilyo at pandurog ng bato. Oh, Ruben, overtime ka na naman. Tanong ng kasamahan niya habang nagpapahinga saglit. Oo, sagot niya at pinupunasan ng noo gamit ang panyo na halos kulay abo na sa dumi. May bayarin sa school ng mga bata. Ang talino naman kasi ng anak mo, buti ka pa may pag-asa. Ngumiti si Ruben. Siya ang pag-asa ko. Gabing-gabi na siya nakakauwi. Minsan tulog na si Liza, pero may nakalagay na papel sa mesa. Tay, may quiz ako bukas. Sana makauwi ka agad minsan para makwento ko sa iyo ang lessons ko. Kahit pagod ay napapangiti siya. Kinukuha niya ang papel at iniipit sa bulsa. Parang mahalagang dokumento. May mga gabing sabay silang kumakain kahit hating gabi na. Si Liza nagkukwento ng tungkol sa school. Si Ruben tahimik lang nakikinig habang kumakain ng tuyo at kanin. Tay, pag nakatapos ako, hindi ka na magtatrabaho ng ganito ha? Minsang sabi ng bata. Tinawanan lang niya iyon. Aral ka lang. Iyon ang trabaho mo. Mabilis ang panahon kapag may pangarap. Hanggang dumating ang araw na hinihintay nilang dalawa. Graduation day. Maagang gumising si Ruben. Mas maaga pa sa karaniwan. Hiniram niya ang plancha ng kapitbahay para planchahin ang iisa niyang polo. Medyo luma na ito, pero maayos pa. Nag-anghit siya na maingat kahit mapurol na ang blade. Sa eskwelahan, puno ng tao. May mga magulang na nakakotse. May dalang bouquet. May camera na mamahalin. Si Ruben may dalang maliit na supot ng pansit na niluto niya madaling araw para may makain sila pagkatapos. Naaamoy niya pa ang pabango ng ibang tao. Halo sa amoy ng bagong linis sa sahig ng gymnasium at plastic na upuan. Nang tawagin ang pangalan ni Liza, parang tumigil ang mundo niya. With high honors, Liza May Ruben Santos. Malakas ang palakpakan. Tumayo si Ruben kahit hindi malang siya kilala ng iba. Pumalakpak siya ng buong lakas. Parang siyang nagtapos. Nakatoga si Liza. May medalya na kumikislap sa ilaw. Inahanap niya agad ang ama sa crowd. Nang magtama ang mata nila, ngumiti siya ng sobrang lapad. Yung ngiting para lang sa kanya. Pagkatapos ng programa ay tumakbo si Liza papunta sa kanya. Tay! Sigaw niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Amoy niya ang buhok ng anak. Amoy shampoo na hinati-hati nila para tumagal. Ramdam niya ang lamig ng medalya sa dibdib niya nang tumikit ito sa kanya. Tay, bulong ni Liza na halos maiyak. Para sa'yo to. Hindi naman agad nakapagsalita si Ruben. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ng anak. Hindi. Sabi niya sa nanginginig na boses. Para sa'yo to. Pinaghirapan mo to. Umiling si Liza. Kung hindi mo ako hinahatid araw-araw, kung hindi ka nag-overtime, wala ako dito. Tahimik silang nagyakap sa gitna ng maingay na gym. Sa simpleng sandaling iyon, buo ang mundo ni Ruben. Hindi niya alam na darating ang panahon na ang batang dating kumakapit sa kamay niya sa gitna ng ulan ay matututong maglakad palayo.
Hindi dahil sa kulang pagmamahal niya, kundi dahil masyadong malaki ang mundong papasukin nito. Pero sa araw na yon, sa ilalim ng makukulay na banderitas ng graduation, iisa lang ang alam niya. Ang anak niya ang pinakamaliwanag na bituin sa buhay niya. Ibang amoy ng lungsod. Hindi amoy lupa pagkatapos ng ulan. Hindi amoy kahoy na sinunog tuwing umaga. Ang amoy dito ay halong pabango, usok ng sasakyan, at air freshener ng mga opisina. Sa 14 na palapag ng isang makantab na gusali sa Makati, nakaupo si Liza sa harap ng computer. Maayos ang buhok, may light makeup, at suot ang blouse na nabili niya gamit ang unang sweldo. Sa paligid niya ay puro salamin at puting ilaw. Malamig ang aircon. Tahimik, maliban sa tunog ng keyboard at mahinang tawanan ng ilang empleyado sa kabilang cubicle. Biglang umilaw ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Tatay, calling. Nanlamig ang kamay niya. Mabilis siyang tinakpan ng screen at binaliktad ang phone. Uy, Liza, may tawag ka? Tanong ni Camille. Katrabaho niya na laging naka-designer bag. Wala yan. Pilit ng ngiti ni Liza. Wrong number siguro. Sa loob niya ay may kumurot. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone. Parehong pangalan. Hindi niya sinagot. Sa kabilang cubicle, narinig niya ang usapan ng mga kaopisina. Grabe. Daddy ko pinadala na naman ako ng allowance kahit may work na ako. Sabi ng isa. Same. Sabi na ng dad ko, just focus on your career, baby. Sagot pa ng isa, sabay tawa. Liza, ikaw, anong work ng dad mo? Tanong ni Camille na nakangiting curious. Para namang may bumara sa lalamunan niya. May business lang sa province. Mabilis yung sagot. Mga lupa-lupa? Kaya pala. Sabi ni Camille na parang impressed. Mayaman pala sa probinsya. Napangiti si Liza, pero hindi na umabot sa mata ang ngiti. Sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang hinawakan ng cellphone na patuloy na tahimik na nanginginig sa missed calls. Hindi lamang sa opisina siya natutong magtago. Isang Sabado ng hapon, nasa isang cafe si Liza kasama ang college friends niya. Makintab ang sahig, amoy kape at pastry ang hangin. May jazz music sa background. Girls, trip tayo sa Tagaytay next month? Excited na sabi ni Gina. Sagot na ni Daddy ang villa. Game! Sigaw ng isa. Tara! Dagdag pa ng isa pa. Napatingin sila kay Liza. Liza, sama ka ha? Don't tell me busy ka na naman. Sabi ni Gina. Gusto niyang sumama. Gusto niyang maging parte ng group na yon. Mga babaeng laging may bagong damit. Laging may bagong kwento tungkol sa travel at restaurants. Sure, sagot niya agad. Ask ka lang dad ko. Strict ba? Tanong ni Gina. Hindi naman. Sagot ni Liza na pilit na tumatawa. Busy lang kasi lagi. Ano nga ulit work ng dad mo? Singit ng isa. Construction business. Mabilis siyang bawi. Sa province. Tumango ang mga kaibigan. Tanggap ang sagot. Pero sa dibdib ni Liza, parang may mabigat na bato. Isang araw, may dumating na kahon sa condo lobby niya. Ma'am, may padala po sa inyo, bus cargo daw. Sabi ng guard. Napakunot ang noon niya. Sa akin? Pagtingin niya sa label, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay. Para kay Liza, galing kay tatay. Biglang kumirot ang puso niya. Inakyat niya ang kahon sa unit. Pagbukas niya, sumingaw ang amoy ng tuyo at hinog na mangga. Amoy probinsya, amoy bahay. May maliit pang papel. Anak, alam kong busy ka. Baka wala kang tayo magluto, kainin mo to. Paborito mo to dati. Tatay. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang tuyo. Medyo nadurog na nga sa biyahe. Yung mangga, may isa ng medyo malambot. Biglang may kumatok. Liza, andito na kami! Sigaw ni Gina sa labas ng unit. Mabilis siyang tumayo. Tinakpan ang kahon. Pagpasok ng mga kaibigan niya, napansin agad ang amoy.
Uy, anong amoy yun? Tanong ng isa at napangiwi. Ah, ano lang? Sagot ni Liza at kinakabahan. Pinadala ng utos na namin sa probinsya. Mga paninda. Grabe, old school. Tawa ni Gina. Di ako kumakain ng ganyan, girl. Ngumiti lamang si Liza. Pagkaalis nila, kinuha niyang kalahati ng tuyo at mangga at inilagay sa plastic. Kinabukasan, ipinamahagi niya iyon sa mga janitor sa building. Ma'am, sa inyo po ba ito? Tanong ng isa. Oo, sobra lang. Sagot niya. Hindi niya kayang kainin. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil may parte sa kanya na pilit nilalayo ang sarili sa lahat na nagpapaalala kung saan siya nanggaling. Dumating ang araw ng birthday niya. Maingay ang bar, makulay ang ilaw. Amoy alak at pabango ang hangin. Tawa ng tawa ang mga kaibigan niya habang may hawak na cocktails. Birthday girl shot! Sigaw ni Trina. Tumatawa si Liza, pero medyo hilo na sa ingay. Sa bag niya patuloy na nagva-vibrate ang cellphone. Tatay, calling. Minsan, 2 beses, 3 beses. Tinitigan niya ang screen at nakita niya ang oras. 10:00 na ng gabi. Liza, bilis! Picture! Sigaw ng kaibigan. Ibinaba niya ang phone sa bag. Sige na, coming! Sagot niya sabay takbo papunta sa grupo. Sa probinsya naman nakaupo si Mang Ruben sa harap ng maliit na cake na nabila niya sa bakery sa bayan. May kandilang numero na halos matunaw na. Tawagan ko lang ulit. Bulong niya sa sarili. Pero sa kabilang linya, puro ring lang. Sa bar, sumasayaw si Liza sa gitna ng ilaw at musika. Sa probinsya, dahan-dahang pinatay ni Ruben ang kandila. Busy lang siguro. Sabi niya at pilit nang umingiti kahit mag-isa. At sa pagitan ng dalawang mundong yon, isa na puno ng ilaw at ingay at isa na tahimik at simple, unti-unting humahaba ang distansya ng mag-ama. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kawalan ng pagpamahal, kundi dahil may mga pangarap na habang tinutupad, may mga tao namang naiiwan sa likod nang hindi namamalayan. Mainit ang tanghali sa baryo. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig at mahihinang hampas ng hangin sa mga dahon ng saging. Sa bakura nakatali si Bantay sa lilim ng mangga. Nakahiga habang paminsan-minsan ay inaabangan ng amo. Sa loob ng maliit na bahay, abala naman si Mang Ruben sa pag-aayos ng sirang bangko. Pawis na siya. Amoy kahoy at alikabok ang hangin. Bigla niyang narinig ang boses mula sa labas. Ruben, may sulat ka! Napahinto siya. Mabilis siyang lumabas. Hawak pa ang pako at martilyo. Si Aling Nena, ang kapitbahay, ay nakatayo sa bakod. May hawak na puting sobre. Galing bayan, pinadaan ng kartero sa tindahan. Sabi nito. Lumapit si Ruben, bahagyang hunihingal. Kinuha niya ang sobre. Makapal ito, medyo matigas ang papel. At may naka-emboss na disenyo sa harap. Nanginginig ang daliri niya nang mabasa ang pangalan. Mang Ruben Santos. Sa sulat kamay na hindi niya kilala. Salamat, Nena. Mahina niyang sabi. Baka galing kay Liza yan. Nakangiting sabi ng kapitbahay. Hindi naman agad nakasagot si Ruben. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pumasok siya sa bahay. Umupo sa lamesa. Tahimik ang paligid. Parang pati hangin ay nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. May laman itong makapal na karton na kulay cream. May gintong sulat. Mr. and Mrs. Natigil siya. Wala namang Mrs. Binasa niya ulit. Mr. Ruben Santos, you are cordially invited to the wedding of... Hindi na niya natapos agad. Parang lumabo ang paningin niya. Liza May Santos and Adrian Villanueva. Napahawak siya sa dibdib. Ikakasal? Bulong niya. Inangat niya ang imbitasyon. Inilapit sa mata. Binasa ulit mula umpisa. Bawat letra, parang gusto niyang isaulo. May petsa, may oras,
may lugar. Isang resort sa Maynila na hindi niya pa rin kailanman narinig. May maliit pang mapa sa likod. Napaupo siya ng tuwid. Parang biglang lumiwanag ang loob ng bahay. Liza, napangiti siya. Ikakasal ka na pala talaga. Nangilid ang luha sa mata niya. Pero hindi yun lungkot. Halo-halong tuwa, kaba, at pananabik. Tumayo siya at kinuha ang lumang picture frame sa aparador. Inilapag sa mesa katabi ng imbitasyon. Graduate ka na dyan, sabi niya sa litrato. Ngayon naman, bride ka na. Tumawa siyang mag-isa, punong-puno ng saya. Binasa niya ulit ang imbitasyon. Pangatlong beses, pang-apat. Pinagmasdan niya ang gintong disenyo sa gilid. Hinaplos niya iyon na parang totoong medalya. Ang ganda naman, bulong niya. Sosyal na sosyal talaga ang kasal mo. Nay, saglit siyang natigilan. Hindi niya maalala kung kailan huling tumawag si Liza. Pero agad niyang tinaboy ang isip na yon. Busy lang talaga siguro. Sabi niya sa sarili. Malaking kasal to, tiyak na madami siyang inaasikaso. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Oh, Bantay! Tawag niya. Agad naman na tumayo ang aso at kumakawag ang buntot. Lumapit si Ruben. Hawak ang imbitasyon na parang tropeyo. Alam mo ba to? Masigla niyang sabi habang nakaupo sa tabi ng aso. Ikakasal na si Ate Liza. Tumahol si Bantay at tila sumasagot. Oo, bride ng ate mo. Dagdag niya at hinaplos ang ulo ng aso. Kaya pala matagal na hindi tumatawag ano. Busy sa paghahanda. Umupo siya sa lupa. Hindi alintana ang alikabok. Dapat ay nandun tayo. Patuloy niya. Siyempre no, tatay ako. Hindi naman pwedeng wala ako sa kasal ng anak ko. Pinagmasdan niya ang imbitasyon ulit. Saka ang bahay nila. Yung lumang pinto, yung bubong na may butas, yung dingding na may kupas na pintura. Napangiti siya. Hindi na bale, sabi niya kay Bantay. Basta makita ko lang siya sa damit pangkasal, okay na ako. Pumasok siya ulit at inilapag ang maingat ang imbitasyon sa ibabaw ng aparador. Katabi ng graduation picture. 2 milestone. 2 patunay na may narating ang anak niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Naamoy niya ang lumang kumot. Ang kahoy na dingding na laging may halong amoy lupa kapag mainit ang panahon. Tahimik ang bahay, pero ngayon, hindi na iyon mukhang malungkot. Punong-puno iyon ng anticipation. Ano kayang isusuot ko? Bulong niya sa sarili. May luma pa akong polo sa baol. Natawa siya at parang batang may aabangan na field trip. Sa labas, muling humuni ang hangin sa mga dahon. At sa maliit na bahay sa gitna ng bukid, isang ama ang buong pusong naniniwala na sa wakas, muli siyang magiging bahagi ng pinakamahalagang araw sa buhay ng kanyang anak. Tahimik ang hapon. Mainit ang hangin pero may bahagyang ulap na tila nagtatangkang takpan ng araw. Sa loob ng maliit na bahay, nakaupo si Mang Ruben sa harap ng lamesa. Hawak ang lumang lata ng biskwit na doon niya tinatago ang ipon. Mabagal niyang binuksan ang takip. May tunog ng metal na kumakalansing sa katahimikan. Isa-isa niyang nilabas ang laman. Gusot na mga papel na pera, ilang bariyang kinakalawang ng kulay at mga lumang resibo na matagal niya nang nakalimutang itapon. Para sa kasal ni Liza, bulong niya sa sarili. Inayos niya ang mga perang papel. Pinantay, binilang. 1,000, 2,000, 2,500. Tumigil siya. Hinanap pa sa loob ng lata kung may naiwan. May nakita siyang barya sa sulok. Dinagdag niya. 2,520 pesos. Napahinga siya ng malalim. Inisip niyang pamasahe papuntang Maynila. Pagkain. Kaunting pera para may maiabot na lang siyang regalo o pang-abot sa anak kung sakali. Hindi sapat. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Narinig lang mahinang pagaspas ng kortina na tinamaan ng hangin mula sa bintana.
Pinagmasdan niya ang mga pera sa harap niya na parang baka dumami kung tititigan niya ng matagal. Baka may pwede pa akong maipagbili. Mahina niyang sabi. Tumingin siya sa paligid. Isang maliit na radyo. Luma na. Minsan may tunog, minsan wala. Isang upuang may lamat. Ilang kasangkapan sa kusina na halos kalawangin na. Wala halos halaga ang mga yon. Napayuho siya at hinagod ang noo gamit ang palad na magaspang sa trabaho. Sa labas ay may marahang kaluskos. Sumilip siya sa bintana. Nasa ililim ng puno si Bantay, mahimbing ang tulog. Nakadapa, nakaunat ang mga paa. Paminsan-minsan ay gumagalaw ang tenga kapag may langaw na dumadapo. Matagal siyang nakatingin. May kung anong bigat na dahan-dahang pumapasok sa dibdib niya. Lumabas siya ng bahay, dala pa rin ang lata ng pera at umupo sa hagdan. Mula roon, tanaw niya ang aso. Bantay, mahina niyang tawag. Hindi naman gumising ang aso. Pagod din siguro kakasunod sa kanya maghapon. Napangiti si Ruben ng bahagya. Naaalala niya noong maliit pa si Liza. Si Bantay na ang kasama nitong maglaro sa bakuran. Hinahabol ang tsinelas. Minsan nadadapa si Liza sa kakatawa. Best friend mo yan dati. Bulong niya. Taga-bantay mo. Taga-salo ng iyak mo pag wala si tatay sa bahay. Humigpit ang hawak niya sa lata. May kumatok naman sa bakod. Oy, Ruben! Tawag ng boses. Napalingon siya at si Mang Carding iyon. Kapitbahay nilang may maliit na tindahan ng hayop sa bayan. Pasok ka, Carding, sabi ni Ruben. Pilit nang umiti. Lumapit si Carding at may dalang sigarilyo sa kamay. Narinig ko, pupunta ka raw ng Maynila? Kasal ng anak mo? Oo, sagot ni Ruben. May halong hiya at tuwa. Ikakasal na ang Liza ko. Abay, ang bilis ang panahon ano? Sabi ni Carding. Tumangu-tangu pa. Napatingin siya kay Bantay. Malaki na rin si Bantay ah. Hindi naman sumagot agad si Ruben. Parang alam niya na kung saan papunta ang usapan. Alam mo naman, patuloy ni Carding. Dati ko pang gustong bilhin niyang aso mo, maganda ang lahi niyan. At masunurin pa. Tiningnan ni Ruben ang aso. Tahimik pa rin. Walang kamalay-malay. Hindi ko nga lang binenta noon kasi sabi mo parang anak mo na rin. Dagdag ni Carding. Napupuntong hininga si Ruben. Oo, gano'n na nga. Sandaling natahimik ang dalawa. Tangi huni ng ibon at malayong tunog ng tricycle ang maririnig. Magkano nga ulit ang alok mo dati? Biglang tanong ni Ruben. Hindi tumingin sa kapitbahay. Napahinto naman si Carding. Ha? Sabi ko dati 3,000. Pwede ko pang taasan ng konti kung kailangan mo talaga. Sabay sumikip sa dibdib ni Ruben. 3,000. Mas malaki pa kaysa sa laman ng lata niya. Para na rin sa pamasahe at kaunting gastos mo sa Maynila. Dagdag ni Carding. At saka maaalagaan ko naman si Bantay, hindi ko yan pababayaan. Tumango si Ruben, pero hindi siya makapagsalita. Tinitigan niya ang aso na ngayon ay bahagyang gumalaw. Napabuntot sa panaginip. Bag-isipan mo lang, sabi ni Carding, marahang tono. Alam kong mahal mo yan, pero minsan kailangan talaga. Umalis ang kapitbahay. Iniwan si Ruben na nakaupo pa rin sa hagdan. Mahabang katahimikan pagkatapos. Bantay, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa aso at umupo sa tabi nito. Hinaplos niya ang ulo nito. Nagising naman si Bantay at agad na kumuwag ang buntot. Dinilaan ang kamay niya. Oo na. Pilit siyang ngumiti. Ikaw talaga, sweet ka masyado. Pero namumuo na ang luha sa gilid ng mata niya. Tulungan mo naman si tatay oh. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang naman na makita si Ate Liza sa kasal niya. Humiga ulit si Bantay, ang ulo'y nakapatong sa paa ni Ruben. At doon sa ilalim ng puno, sa pagitan ng pagmamahal at pangangailangan, nagsimulang mabuo ang pinakamabigat na desisyong kailangang gawin ng isang ama.
Maaga pa lamang mabigat na ang hangin. Walang ulan, ngunit makulimlim. Parang pati langit ay may alam na hindi kayang sabihin. Sa bakuran, nakatali si Bantay sa puno ng mangga. Masigla pa rin ang aso. Kumakawag ang buntot habang pinapanood si Mang Ruben na naglalakad pabalik-balik sa harap ng bahay. Hindi naman makapagdesisyon ng matandang lalaki kung lalapit ba o hindi. Sa kamay niya, mahigpit ang hawak sa lumang panyo na paulit-ulit niyang pinipiga. Maya-maya may tunog ng motorsiklo na papalapit. Alam niya na kung sino iyon. Huminto sa tapat ng bakod si Mang Karding. May dala siyang tali at maliit na kulungan sa likod ng sidecar. "Oh, Ruben," mahina ang boses niya. Hindi na ito gaya ng dati na palangiti. "Sigurado ka na ba?" Hindi naman agad sumagot si Ruben. Tinitigan niya si Bantay. Lumapit siya sa aso at lumuhod sa tabi nito. Hinaplos niya ang ulo nito ng matagal. "Bantay," bulong niya at nanginginig ang boses. "May lakad lang si tatay ha. Sandali ka lang mawawala dito." Kumawag ang buntot ng aso. Mas lalong lumapit at dinilaan ang kamay niya. Para namang sinaksak ang dibdib ni Ruben. Tumayo si Karding sa di kalayuan. Tahimik, hindi nakikialam. "Pasensya ka na," bulong ni Ruben, halos hindi marinig. Kailangan ni Ate Lisa si tatay. Para namang naramdaman ni Bantay ang kakaibang lungkot sa tono. Uminto ito sa pagkawag, tumingin sa amo. At ang ulo ay bahagyang nakatagilid. Lumapit si Karding, dahan-dahan. "Ako na?" tanong niya. Tumango si Ruben pero hindi tumingin. Inabot ni Karding ang bagong tali. Nang subukan niyang itali si Bantay, biglang umatungal ang aso. Hindi galit, di takot. Mahina pero masakit sa tenga. Aray, napahawak si Ruben sa dibdib. "Sana yan sa'yo," sabi ni Karding at pilit na kalmado. Malulungkot talaga sa una. Hinila ng marahan ang tali. Pero si Bantay, pilit na bumabalik kay Ruben. Kumakawag ang buntot pero umiiyak. Parang nagtatanong. "Bantay," hindi na napigilan ni Ruben ang luha. "Sige na, magpakabait ka ha." Hindi niya kayang tumingin habang inilalayo ang aso. Lumakad pa si Bantay ng patingin-tingin sa kanya. Humihila pabalik. Uminit ang tunog ng kuko niya ito sa lupa. Ang tunog na yon ay parang gasgas sa puso ni Ruben. Hanggang sa mailagay na sa sidecar ang aso. Umatungal ito ng mas malakas ngayon. Hindi agresibo, kundi puno ng takot at lungkot. Tumalikod si Ruben. Hindi niya kaya makita. Narinig niya ang makina ng motorsiklo na umaandar. Unti-unting lumayo ang tunog. Kasabay noon, parang may parte ng bahay nila na sumama sa alikabok sa kalsada. Tahimik ang bakuran pagkatapos. Sobrang tahimik. Wala na ang kalansing ng kadena. Wala nang mahinang pagtakbo ng paa ng aso sa likod niya. Nakatayo lamang si Ruben, nakatalikod sa daan, nakayuko. "Para kay Lisa," bulong niya. "Para sa kasalang anak ko." Parang mantra, paulit-ulit niyang sinasabi para kayanin. Pagpasok niya sa bahay, mas maliit ito kaysa dati. Mas malamig. Umupo siya sa bangko, nakatingin lang sa sahig. Walang tumatakbong sumasalubong sa kanya. Walang ulo na sumisiksik sa kamay niya. Maya-maya, napatingin siya sa pako sa dingding sa labas. Doon dati nakasabit ang tali ni Bantay kapag gabi na. Ngunit ngayon, wala na. Bakante. Ang tali naiwan sa lupa. Kinuha niya iyon. Marahang hinaplos. "Dito ka lagi," mahina niyang sabi. Isinabit niya ulit ang tali sa pako. Pero ngayon, wala nang kakabit. Tiningnan niya ito ng matagal. Parang umaasang biglang gagalaw. Pero hindi. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, umuwi si Mang Ruben sa bahay na walang sumalubong sa kanya. At sa katahimikang yun, ramdam na ramdam niya ang bigat ng sakripisyong ginawa niya. Isang sakripisyong hindi niya sigurado kung malalaman man lang ba ng anak niya
balang araw. Madilim pa nang umalis si Mang Ruben sa baryo. Hindi na siya nagpatagal. Para bang kapag nagtagal pa siya, baka umatras ang paa niya. Baka maalala niya ang bakanting tali sa pako. At bumigat ulit ang dibdib niya. Sa kalsada, malamig ang hangin. Amoy hamog at usok ng mga unang nagluluto ng almusal. Sa di kalayuan, may tumitilaok na manok. At may isang aso sa kapitbahay na tumatahol. Ibang aso, pero sa pandinig niya parang pareho pa rin ang tunog. Bitbit niya ang maliit na bag na luma na rin. May ilang damit at isang sobre na pinaglagyan niya ng perang galing kay Carding. May hawak din siyang maliit na supot. Doon nakalagay ang regalo niya kay Liza. Simple lang, pero pinili niya iyon ng buong puso. Pagdating sa terminal ng bayan, ibang mundo na naman. Maingay, may sigawan ng konduktor, may amoy ng gasolina, pritong itlog at instant noodles mula sa mga karinderya sa gilid. May mga taong may dalang kahon, sako at mga bata na inaantok pa. Maynila! Maynila! Isa na lang! Tara na! Sigaw ng konduktor. Lumapit si Ruben. Alanganin ang lakad. Hindi siya sanay sa ganitong gulo. Kuya, dito po ba yung papuntang Maynila? Tanong niya. Oo tay, sakay na. Sagot ng konduktor. Parang sanay na sa mga probinsyanong katulad niya. Umakyat si Ruben sa bus. Dahan-dahan. Hinahawakan ng rail. Napansin niya agad ang lamig ng aircon. Yung amoy ng upholstery na halo sa pabango ng mga pasahero. Umupo siya sa bandang gitna. Sa tabi ng bintana. Pinunasan niya ang palad niya sa pantalon. Para siyang kinakabahan. Sa labas ay mabilis naman na naglalakad ang mga tao. May mga tindera ng buko juice, mane at suman. Maya-maya umandar na ang bus. Habang lumalayo ang terminal, napatingin si Ruben sa bintana. Nakikita niya ang mga palayan na unti-unti namang napapalitan ng mga building, poste at masiksik na kalsada. Parang lumiliit ang mundo niya ang nakasanayan. Sa kabilang upuan, may babaeng nasa edad 30. May dalang backpack at may hawak na kape sa tumbler. Napansin niyang nakatingin si Ruben sa labas na parang unang beses nito. First time niyo pong mag-Maynila? Tanong ng babae. Magalang ang tono. Napalingon si Ruben at bahagyang ngumiti. Oo, matagal na rin. Ngayon lang ulit. May lakad po kayo? Tanong ulit nito. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Ruben. Parang may switch na binuksan sa loob niya. Kasal ng anak ko. Proud niya ang sagot. Hindi naman napigilan ng saya sa boses. Ikakasal na siya. Ay, congrats! Sabi ng babae. Bride ang anak ninyo? Oo. Tumango si Ruben. Sabay kuha ng panyo sa bulsa para punasan ng pawis sa noo kahit malamig. Si Liza, matagal ko na siyang hindi nakikita. Pero ikakasal na sa mayamang pamilya. Wow! Sabi ng babae. Saan naman ang venue? Inabot ni Ruben ang invitation sa bulsa at bag. Maingat na parang papel na madaling mapunit. Dito daw. Sabi niya at binasa ang lugar kahit hirap siya sa English. Resort sa Sa bandang. Aba, ang sosyal nga. Sabi ng babae matapos tingnan. May mga ganun pala no, buti na invite kayo. Tumango si Ruben, tapos sandaling napatingin sa labas ulit. Syempre, sabi niya. Pero may bahagyang lambot sa tono. Tatay ako, kaya kahit kaano kalayo, pupunta ako. Hindi na nagtanong pa ang babae. Parang naramdaman niyang may bigat sa likod ng simpleng sagot na iyon. Pero si Ruben, tuloy lang sa pagkukwento. Parang kailangan niyang sabihin sa mundo para maging totoo. Alam mo, nung bata pa siya, ako laging naghahatid sa school. Kwento niya, kahit umuulan. Tapos ngayon, bride na siya. Parang kailan lang karga-karga ko pa yan pag maputik ang daan. Ngumiti ang babae. Nakaka-proud po. Oo, mahina niyang sabi. Sobra. Pagdating sa isang stopover, bumaba ang ilang pasahero.
May amoy ng inihaw at kape na sumalubong paglabas nila. Narinig niya ang tunog ng mga kutsara sa baso at mga nag-uusap na tao. "Stop over po tayo, 15 minutes, sigaw ng konduktor. Bumaba rin si Ruben. Medyo naninibago pa ang tuhod sa haba ng biyahe. Tumingin siya sa paligid. Maraming tindahan, maraming damit, marami ring ukay-ukay na nakasabit sa mga sampayan sa gilid. Napansin niya ang isang maliit na pwesto na may nakapaskil. Ukay-ukay, sale, 50 pesos. Huminto siya. Naalala niya bigla ang luma niyang polo. Kahit planchado, halatang luma. At ang kasal na pupuntahan niya? Sosyal, sabi ng lahat. Lumapit siya sa ukay-ukay at amoy lumang tela at fabco ng hangin. Halo sa likabok na galing sa kalsada. May mga damit na nakasabit. Ibang kumupas. Iba makintab pa. "Ano hanap mo, tay?" tanong ng tendera. Isang babaeng may chewing gum. Polo sana," sagot ni Ruben. "Yung maayos tingnan." Dito madami," sabi ng tendera sabay turo sa pile. Naghalongkat si Ruben. Maingat, parang natatakot madumihan ang kamay niya. Sa dami ng tela, may ilang amoy kulob. May ibang amoy detergent. May nakita pa siyang polo na kulay light blue. Simple lang pero mukhang malinis at hindi naman masyadong halatang luma. Hinawakan niya at pinisil ang tela. Hindi siya eksperto, pero ramdam niyang mas maayos ito kesa sa gamit niya. "Magkano to?" tanong niya. 100, sagot ng tendera. Napakurap si Ruben. Pwede bawasan?" Tiningnan siya ng tendera mula ulo hanggang paa. Tapos bumuntong hininga. Sige na nga, 80 kasi mukhang pang okasyon mo naman." Ngumiti si Ruben. "Salamat." Kinuha niya ang polo at isinuot sa bag na parang kayamanan. Pagbalik niya ng bus, mas mahigpit ang hawak niya sa bag. Parang mas may tapang na siyang humarap sa Maynila ngayon. Kahit konti lang. Habang umaandar ulit ang bus, dumilim ang langit. May kaunting patak ng ulan sa bintana pero hindi yun tuloy-tuloy. Ang ilaw sa loob ng bus ay dilaw. Mahina, parang panggabi. Unti-unting naghimika ng mga pasahero. Yung iba natutulog na, ang iba ay naka-headset. Si Ruben nakaupo lang, hawak ang supot ng regalo. Hindi niya yun nilalagay sa bag. Parang ayaw niyang mawala kahit sandali. Binuksan niya ang supot ng konti para silipin ang laman. Isang simpleng panyo. Puti na may borda na pinagawa niya sa kakilala na sa bayan. Para kay Liza. Mula kay tatay. Pinisil niya iyon at parang pinipigilan ng emosyon. Magugustuhan niya kaya? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang batang si Liza na tumatakbo sa bakuran. Pawis sa pawis. Tapos, pupunasan niya ng panyo ang mukha nito. "Tay, ikaw na lang lagi." Dati nitong sabi. Napapikit naman si Ruben. Pagod ang katawan niya. Mabigat ang talukap niya. Pero ayaw niyang matulog. Kasi baka panaginip lang ang lahat. Baka pagising niya, nasa kubo pa rin siya. At tahimik pa rin ang bakuran. At wala na si Bantay. Pero kahit na ayaw niya, unti-unti siyang nilamon ng antok. Dahan-dahan siyang sumandal sa upuan, hawak pa rin ang regalo. Mahigpit at parang takot siyang maagaw ng mundo. Sa huling sandali bago siya tuluyang makatulog, isang larawan ang pumasok sa isip niya. Si Liza, nakaputing damit pangkasal, nakangiti, at siya, nasa gilid, nakatingin. Kahit simpleng tao lang, basta nandoon, basta kasama. Sa baso dumadaan sa mahabang kalsada papuntang lungsod. Natulog si Mang Ruben na may hawak na maliit na supot. At sa dibdib niya ay isang malaking pag-asa na sana sa pagdating niya, hindi siya itataboy ng sariling anak. Malaki ang gate. Iyon ang unang napansin ni Mang Ruben nang bumaba siya sa jeep na sinasakyan mula sa terminal. Mataas ang bakal na pinto, kulay itim na may disenyong ginto. Sa loob, tanawang malawak na hardin.
Puro manicured na damo at mga punong may ilaw na nakapulupot sa mga sanga. Saglit siyang napatigil sa labas. Hawak niya ang maliit niyang bag at ang supot ng regalo. Suot niya ang binili niyang light blue na polo mula sa ukay. Maingat na plenansya sa murang lodge na tinulugan niya. Pero kahit na maayos, halata pa rin ang kupas sa pantalon at ang tsinelas na bagong linis lang pero luma na ang itsura. Sa hangin, may amoy ng bulaklak. Parang sampagita at rosas na pinaghalo. May mahinang tugtog ng violin mula sa loob. Parang sa pelikula. Dito na siguro. Bulong niya at sabay silip sa invitation na ilang beses niya nang binasa. Sa may gate ay may 2 guard na naka-uniforme. Maayos ang postura, may listahan sa kamay ang isa. Lumunok si Ruben. Sir, saan po kayo? Tanong ng guard. Maayos pero may halong pagtataka sa tingin. Kasal po? Sagot ni Ruben. Sabay abot ng invitation. Kay Liza, ako po ang tatay niya. Sandaling tumingin ng guard sa card. Tapos kay Ruben. Tapos ulit sa card. Opo, may event nga po dito. Sabi nito. Doon po ang daan. Pinuksan ng maliit na gate sa gilid. Nagpasalamat si Ruben at dahan-dahang pumasok. Sa loob, ibang mundo. May fountain sa gitna. May malinaw na tubig na kumikislap sa ilaw ng hapon. May mga puting tent sa gilid. May mga mesa na may puting tablecloth at mga bulaklak sa gitna. May mga waiter na nakaitim at puti. Paikot-ikot na may dalang tray ng drinks. Narinig niya ang halakhakan ng mga bisita. Puro maayos ang suot. Mga babae na nakagown. Mga lalaki na nakabarong o suit. May amoy ng mamahaling pabango na sumasabay sa hangin. Napahinto siya sandali sa gilid ng daan. Ang ganda, bulong niya. May konting tuwa sa dibdib niya. Ganito pala ang kasal ng anak ko, isip niya. Buti na lang nakarating ako. Sa harap niya ay may mahabang red carpet na nakalatag, papunta sa main hall. May arko ng bulaklak sa dulo. Kulay puti at peach. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya sa sarili. Kaya mo to. Dahan-dahan siyang humakbang sa red carpet. Pakiramdam niya bawat yapak ay masyadong malakas ang tunog kahit tahimik naman. Narinig niya ang sariling tsinelas sa sumasayad sa tela. Habang naglalakad, napapansin niya ang mga tao sa paligid. May ilang napatingin. May babaeng nagbulong sa katabi habang palihim na tumitingin sa paa niya. May lalaki na pakunot ang noo. Saglit na tumigil sa pag-inom. Hindi naman sila nagsasalita ng malakas, pero ramdam niya ang tingin. Parang may ilaw na nakatutok sa kanya. Napayuko siya ng bahagya. Hinigpitan ang hawak sa supot ng regalo. Hindi bagay. Pumasok sa isip niya. Ang polo niya, kahit bago sa kanya ay parang luma sa gitna ng mga suot ng iba. Yung tsinelas niya kahit nilinis, parang sumisigaw na hindi siya taga rito. May batang dumaan sa tabi niya. Nakasuit na maliit, hawak ng yaya. Tita, bakit may ganon? Narinig niyang bulong ng bata, sabay turo sa paa niya. Agad namang hinila ng yaya ang kamay ng bata. Shh, bawal magturo. Pero narinig pa rin niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti. Okay lang, sabi niya sa sarili. Hindi naman ako para sa kanila. Para ako kay Liza. Sa gilid ng carpet, may table ng reception staff. May listahan ng mga name tag. Lumapit siya. Sir, registration po? Tanong ng babae naka-blazer. Oo. Ako po si Ruben. Tatay ako ng bride. Sabi niya na mahina pero may halong pag-asa. Napatingin ng babae sa listahan. Tapos sa kanya. Sandali lang po. Sabi nito na medyo naguguluhan. Habang naghihintay, mas ramdam ni Ruben ang mga tingin sa paligid. May grupo ng babae na nakagaw na halatang galing sa salon. Kumikinang ang alahas. Staff ba yan? Bulong ng isa. Hindi yata. Sagot ng isa pa. Hindi niya maintindihan ng lahat. Pero alam niya ang tono.
Yung tipo ng tingin na parang hindi siya dapat nandoon. Napatingin siya sa sarili niyang kamay. Magaspang, may bakas pa ng semento na hindi maalis sa kuko kahit ilang beses nang kinukuskos. Bigla niyang naalala ang graduation ni Liza. Doon, simple lamang ang suot niya. Pero proud siya. Hindi niya nararamdaman na maliit siya. Dito, iba. Sir, tawag ng reception staff. Baka po pwedeng doon muna kayo sa waiting area sandali. Tatawagin lang po namin ang bride. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Remy Reyes, username Larry64, LM from Saudi Arabia, at Melchora Sescondevera from Hong Kong. Sa ating mga taga-subaybay, pakicomment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Napangiti siya agad. Oo, sige. Sabihin niyo na lang andito si tatay. Tumango ang babae, pero may halong pag-aalinlangan ng ngiti. Habang naglalakad siya papunta sa gilid, narinig niya ang musika na mas lumakas. May rehearsal yata sa loob. May tunog ng piano, violin, at mahinang usapan ng mga tao. Naamoy niya ang pagkain. Butter, roasted meat, at kung ano-ano pang ulam na hindi niya alam ang pangalan. Kumalam na tuloy ang tiyan niya, pero hindi yun dahil sa gutom, kundi dahil sa kaba. Umupo siya sa isang bangko sa gilid ng hardin. Mula roon, tanaw niya ang pinto ng hall kung saan gaganapin ang seremonya. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa regalo. Konti na lang, bulong niya. Makikita ko na si Liza. Sa kabila ng mga tingin, sa kabila ng mga pakiramdam na hindi siya bagay sa lugar na yon, may isang bagay na matibay sa loob niya. Isang ama na dumayo mula sa probinsya, dala ang lahat ng kaya niyang ibigay. Umaasang sa araw na ito ay may lugar pa rin siya sa buhay ng anak niya. Mas lumakas ang tugtog mula sa loob ng hall. Narinig na ni Mang Ruben ang malinaw na tunog ng piano at violin na parang may rehearsal ngang nagaganap. Sa labas, patuloy ang datingan ng mga bisita. May bumababang naka-high heels mula sa kotse. May lalaking may hawak na bouquet. May mga batang nakabarong na tumatakbo sa damuhan. Nakatayo si Ruben sa may gilid. Hawak ang maliit na supot ng regalo. Sinubukan niyang ayusin ang kwelyo ng polo niya. Pinapantay ang tiklop na parang umaasang biglang magiging mas bagay siya sa paligid. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa main entrance ng hall. May malaking pintuan na salamin. May dalawang staff na nakabarong sa magkabilang gilid at may isang guard na may hawak na listahan. "Sir, guest list po," sabi ng guard. Maayos ang boses pero may halong pagiging formal. "Oo," sagot naman ni Ruben agad. "Nandito po ako para sa kasal ni Liza. Ako po ang tatay niya." Inabot niya ulit ang invitation. Medyo kusot na sa kakahawak niya buong biyahe. Kinuha naman agad yon ng guard. Tiningnan tapos ay binalikan ng listahan. Tahimik ito sandali. Tanging tunog ng papel na binaliktad at mahina na pag-uusap ang dumaan ang maririnig. Napatingin na rin ang ibang mga bisita. "Sir, sandali lang po ha," sabi ng guard. Lumipas ang ilang segundo na parang minuto na kay Ruben. Sir, wala po kasi kayong name sa immediate family access list," sabi ng guard na medyo nahihiya. Napakurap naman si Ruben. "Ha? Pero tatay ako ng bride." Napatingin ang guard sa kasama niya. May saglit na usapan sa mga mata. Sir,
May listahan po kasi kami para sa family lounge at backstage area. Baka po guest kayo sa main hall? Paliwanag ng isa. Hindi. Ako po talagang tatay niya. Ulit pa ni Ruben. Medyo mas mahina ng boses. Baka hindi lang naisulat. Sa likod niya may babaeng nakagaon na napahinto. Excuse me, pwede po bang dumaan? Sabi nito na medyo naiirita. Oo, sorry. Sabi ni Ruben sabay tabi. Habang dumadaan ng babae, naamoy niya ang matapang na pabango nito. Naamoy din niya ang sarili niyang pawis na kahit naligo siya bago umalis ng lodge, parang bumabalik dahil sa kaba. Sir, ganito na lang po ha. Sabi ng guard. Doon na muna kayo sa holding area para ma-verify namin. Tatawagan lang po namin ang coordinator. Sige. Sagot naman ni Ruben agad. Parang estudyanteng tinawag sa opisina ng principal. Inihatid siya sa isang gilid ng building. May maliit na tent na may ilang monoblock chairs. May electric fan na maingay ang ikot. Doon ay may ilang tao rin naghihintay. Isang supplier na may hawak na kahon ng cake toppers. Isang photographer assistant na may dalang ilaw. At isang matandang babae na mukhang kamag-anak din pero hindi kilala. Umupo si Ruben sa dulo. Mahigpit pa rin ang hawak sa regalo. Mula roon tanaw niya ang glass wall ng hall. Sa loob ay may mga ilaw na kumikislap at mga taong nakaayos sa mesa. Parang ang lapit-lapit lang, pero parang sobrang layo. Lumapit ang isang staff na may headset. Sir, pangalan po ninyo ulit? Tanong nito. Ruben Santos, sagot niya. Tatay ako ni Liza. Tumango ang staff at may tinawagan sa radyo. Coordinator, may nagkiklaim po na father of the bride dito sa holding? Napayo ko si Ruben. Nagka-claim. Parang biglang naging duda ang pagiging tatay niya. Sa kabilang upuan, narinig niyang may bumulong. Tatay daw ng bride? Parang hindi naman mukhang... Hindi niya na tinapos ang narinig. Pero sapat na para uminit ang tenga niya. Pinunasan niya ang palad sa pantalon. Maya-maya, may isang babaeng naka-formal na damit ang nagmadaling lumapit. May clipboard sa kamay at headset. Sir, kayo po si Mang Ruben? Tanong niya na may pilit ng ngiti. Opo. Sagot niya agad at tumayo pa. Sandali lang po ha. Sabi nito at lumayo ng konti at may tinawagan sa cellphone. Mula sa kinatatayuan niya, narinig niya ang pira-pirasong salita. Yes, ma'am. Someone here. Claiming. Yes, father daw. Yes, ma'am, nasa holding area. Parang huminto ang oras. Ang init ng hangin sa tent, amoy plastic ng monoblock at pawis sa mga taong naghihintay. Biglang naramdaman ni Ruben ang pagod ng biyahe. Ang sakit ng paa, ang bigat ng mata. Pero mas mabigat ang kaba sa dibdib niya. Lumapit ulit ang coordinator. Sir, tinatawagan na po namin si Miss Liza. Sabi niya na mas mahinahon na. Pupuntahan po kayo dito sandali. Napatingin naman si Ruben agad. Sige, salamat. Umupo siya ulit pero hindi na mapakali. Tinitingnan niya ang pinto kung saan siya inasahang lalabas ang anak niya. Sa isip niya, ini-imagine niya na ang itsura nito ngayon. Nakagaon na siguro. Mas maganda pa kaysa sa graduation niya. Kinapa niya ang bulsa kung saan nakalagay ang panyo. Handa na ako. Bulong niya sa sarili. Handa na ako makita ka. Nay, sa di kalayuan may bumukas sa pinto mula sa loob ng building. May ilang staff na nagmamadaling dumaan. At sa gitna ng lahat, ilaw, ingay at yabang ng lugar, isang simpleng amang tahimik na naghihintay. Hindi para sa pagkain, hindi para sa upuan sa harap, kundi para lang marinig ang salitang matagal niya nang gustong marinig mula sa anak niya. Tay. Mainit sa holding area kahit na may electric fan. Pakiramdam ni Mang Ruben mas lalo siyang pinagpapawisan habang naghihintay. Paulit-ulit niyang hinihimas ang supot ng regalo sa kandungan niya. Parang doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Mula sa loob ng venue, mas lumakas ang musika.
May boses ang MC na nagtetest ng microphone. May halakakan, tunog ng baso, at mga hakbang na nagmamadali. Bigla namang bumukas ang pinto sa gilid ng building. Lumingon si Ruben. At doon niya nakita si Liza. Parang saglit na wala ang lahat ng ingay. Naka-wedding gown nito, puting-puti. May mga bordang kumikislap sa ilaw. Nakataas ang buhok. May mahabang belo na dumadaloy sa likod niya. Ang makeup niya ay maayos, pero hindi nito natakpan ang pamilyar na hugis ng mukha ng batang minsang tumatakbo sa bakuran nila. Liza, bulong ni Ruben at napapatayo. Napangiti siya ng malapad, halos maiyak. Parang gusto niyang tumakbo palapit at yakapin ito. Pero si Liza hindi gumagalaw agad. Huminto ito at ilang hakbang mula sa kanya. May pilit na ngiti sa labi nito pero halatang may tensyon sa mata. Parang may hinahabol na oras o may iniiwasan. Tay, sabi nito na mahina pero may diin. Isang salita na matagal niya nang hindi naririnig ng harapan. Nay, masayang sagot ni Ruben. Ang ganda mo, sobra. Para kang prinsesa. Lumapit naman ng isang hakbang. Pero napansin niyang bahagyang umatras si Liza. Saglit siyang natigilan. Bakit ka nandito, tay? Tanong ni Liza. Mahina pero halatang kinakabahan. Palihim itong tumingin sa paligid. Baka may nakakarinig. Napakunot ang noo ni Ruben pero nakangiti pa rin. Kasal mo ngayon, di ba? Siyempre pupunta si tatay. May invitation pa nga ako, oh. Pinakita niyang medyo kusot ng card. Napabuntong hininga si Liza. Mabilis. Parang may iniinda sa loob. Tay, muli niyang sabi na mas mahina. Sana hindi ka na lang pumunta. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Ruben. Ha? Mahina niyang tanong. Hindi sa ayaw kitang makita. Mabilis na dugtong ni Liza. Pero hindi na tumitingin sa mata niya. Kaso kasi, medyo sosyal ang mga tao dito. Yung family ng groom, mga kaibigan niya, mga big people, baka mapahiya lang tayo. Hindi agad nakapagsalita si Ruben. Narinig niya ang sariling tibok ng puso niya sa tenga. Mapahiya? Ulit niya na parang hindi maintindihan. Tay, tingnan mo naman. Bulong ni Liza na mas lalong bumaba ang boses. Yung suot mo tapos nakatsinelas ka lang. Dito nakagown, nakasuit lahat. Baka isipin nila kung sino ka. Parang gusto niyang magsalita. Pero walang lumabas na salita. Napatingin siya sa sarili niyang paa. Sa tsinelas na maingat niyang nilinis bago umalis ang probinsya. Sa pantalon na luma pero planchado. Sa polo na pinili niya sa ukay-ukay para lang maging maayos. Mahina niyang sabi at pilit ngumiti. Hindi bale. Sa likod na lang ako uupo. Hindi ako magpapakita sa'yo. Hindi naman ganun kadali yun, tay. Sabi ni Liza na mas mabilis na ang tono ngayon. Halatang pressured. May protocol. May seating, may program. Baka ma-offend pa yung pamilya ni Adrian. Ngayon lang niya narinig ang pangalan ng lalaking pakakasalan ng anak niya. Adrian. Ulit niya na parang sinusubukang tandaan. Please, tay. Sabi ni Liza at sa wakas tumingin ito sa kanya. Pero hindi na gaya ng dati. May halong takot at hiya ang tingin. Umuwi ka na lang muna. Pupunta naman ako sa probinsya pagkatapos ng kasal. Magpapakain tayo doon. Mas maayos. Parang sinaksak siya ng dahan-dahan. Hindi galit ang boses ng anak niya. Pero hindi rin pagmamahal. Parang pakiusap na itago siya. Napakagatlabi na lamang si Ruben. Ganun ba? Nakangiti pa rin siya. Pero nanginginig na ang labi. Sorry, tay. Mabilis na sabi ni Liza. Hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka kaagad. Akala ko, later pa kita masasabihan. Gusto niyang itanong. Bakit hindi mo ako sinabihan? Pero hindi niya nagawa. Sa halip ay tumango lang siya.
Sige, sabi niya na mahina. Baka busy ka nga talaga. Nakataas pa rin ang ngiti niya, pero basa na ang mata. Hindi napansin ni Liza o piniling hindi pansinin. May ibibigay pala ako sa'yo, sabi niya bigla. Parang may naaalala. Kinuha niya ang supot at tiniabot. Regalo ko sa'yo. Napatingin si Liza sa supot na parang hindi alam kung ano ang gagawin. Later na lang, Tay, sabi nito. Makeup ko, baka malagyan. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila. Sa loob ng venue, narinig ang tawag ng coordinator. Miss Liza, 5 minutes! Napalingon si Liza at halatang kinakabahan. Tay, please, huling sabi niya. Umuwi ka na lang muna, tawagan na lang kita. Tumango si Ruben. Hindi niya na napigilan ng isang luhang kumawala. Mabilis siyang pinahid bago pa mapansin. Sige, sabi niya at pilit na masigla. Ingat ka ha, ang ganda mo anak. Sandaling nagtagpo ang mata nila. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang batang si Liza sa alaala niya. Yung kumakapit sa kamay niya sa gitna ng ulan, pero agad din itong nawala. Tumaliko si Liza at naglakad pabalik sa loob. Dala ang belo at ang bagong mundo na pinili niya. At si Mang Ruben, naiwan sa labas ng engranding venue. Tahimik, nakatayo, hawak ang regalong hindi man lang nabuksan. Hindi pa nakakalayo si Liza nang muli siyang tumigil. Parang may humila sa kanya pabalik. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil may kailangan pa siyang tapusin. Lumingon siya kay Mang Ruben na nakatayo pa rin sa gilid ng tent. Hawak ang maliit na supot. Nakayuko at parang biglang lumiit. Lumapit siya ulit. Mabilis ang hakbang at parang takot na may makakita. Tay, tawag niya na mas mahina na ngayon. Napatingin si Ruben agad, pilit na ngumiti. Oh, Nay, may nakalimutan ka. Tanong niya na may pag-asa pa rin sa boses. Huminga ng malalim si Liza. Tay, uuwi naman ako sa probinsya pagkatapos nito. Doon na lang tayo mag-celebrate ha. Magpapakain ako sa kapitbahay, mas okay na doon. Tumango si Ruben agad. Parang batang pinangakuan. Oo, ayos na yan, sabihin mo lang. After honeymoon siguro. Dagdag ni Liza na mas mabilis. Basta pupunta ako, promise. Tahimik si Ruben sandali. Pinagmasdan niya ang mukha ng anak. Maganda, maayos pero hindi niya na mabasa. Ngayon? Mahinang tanong niya. Saglit na natigilan si Liza. Tumingin sa paligid, sa mga staff na nagmamadali, sa mga bisitang naglalakad papasok. Tay, kung pwede umuwi ka na lang muna. Sabi niya na mas pino ang tono pero mas matigas ang laman. Mas magiging maayos kung wala ka muna dito. Para namang may kumalabog sa dibdib ni Ruben. Ganun ba? Sabi niya na halos pabulong. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi na rin niya sinabing siya ang tatay. Hindi niya na pinaglaban ang karapatan niya na makita ang anak niya sa araw na yon. Tumango lang siya. Sige, sabi niya at pilit na masigla. Baka nga mas makagulo pa ako dito. Ngumiti si Liza na mabilis at para tapos na ang usapan. Salamat tay, intindihin mo na lang muna ha. Tumango ulit si Ruben. Sandali namang natahimik sila. May gustong sabihin si Ruben tungkol sa biyahe. Sa binenta niyang aso. Sa kung gaano siyang ka-proud pero hindi na lumabas iyon. Sa halip tumingin lang siya sa anak. Sa mukha nito na dati puno ng tiwala kapag hawak ang kamay niya. Ngayon ay parang may pader na hindi niya alam kung kailan tinayo. Sige, pasok ka na, baka hinahanap ka na. Tumango si Liza tapos mabilis na tumalikod. Hindi na siya lumingon. Naiwan si Ruben na nakatayo sa ilalim ng tent. Malapit lang ang venue pero parang milya-milya ang layo. Dahan-dahan umupo siya sa monoblock chair. Close up sa mukha niya kung may cameraman. Makikita ang maliit na linya sa gilid ng mata niya na mas lumalalim na ngayon. Ang labi niyang pilit na kaangat pero nanginginig. Walang luha na bumuhos ng malakas. Tahimik lang. Yung tipo ng sakit na hindi sumisigaw.
kundi dahan-dahang dumudurog sa loob. Naririnig niya ang mga sariling hinga. Sa tenga niya, may biglang pumasok na musika. Mula sa loob ng hall tumugtog ang wedding march. Malinaw, mabagal, maganda. May palakpakan, may sigawan. May boses ng pare o pastor na nagmamic test. Lisa, bulong ni Ruben na halos hindi na marinig. Pinagmasdan niya ang supot ng regalo sa kamay niya. Binuksan niya iyon ng bahagya at nakita ang puting panyo na may borda. Para kay Lisa. Mula kay tatay. Napangiti siya ng malungkot. Okay lang. Bulong niya sa sarili. Basta masaya ka. Sa loob ay nagpalakpakan ng mga tao. Sa labas, isang amang tahimik na tinanggap na sa pinakamahalagang araw ng buhay ng anak niya ay hindi siya kabilang sa larawan. At habang umaalingaw ang musika ng kasal sa hangin, mas malinaw ang isang bagay na unti-unting nabubuo sa puso ni Ruben. Hindi dahil wala siyang ginawa, hindi dahil kulang ang pagmamahal niya, kundi dahil minsan may mga anak na natututong kalimutan kung sino ang unang naghatid sa kanila sa pangarap. Hindi pa tuluyan nakakalayo si Mang Ruben sa tent nang muli niyang marinig ang mabilis na hakbang sa likod niya. Tay! Lumingon siya at si Liza iyon ulit. Medyo hinihingal, hawak ang laylayan ng gown para hindi matapakan. May bahagyang pawis na sa gilid ng noon niya sa ilalim ng makapal na makeup. Ano yan, Nay? Tanong ni Ruben na pilit ng umiti. Saglit na nag-alangan si Liza. Tumingin muna sa paligid at parang ayaw may makakita. Sa di kalayuan may bisita pa rin dumadaan. May ilaw na kumikislap sa mga puno. May amoy ng pagkain na mas lalong lumalakas. Mula sa loob ng hall may boses na tumawag. Bride, ready in 3 minutes. Napakagat si Liza. Tay, may ibibigay ako sa'yo. Sabi niya sabay bukas ng maliit niyang clutch bag. May kinuha siyang makapal na sobre. Inabot niya iyon kay Ruben. Pamasahe mo. At kung may kailangan ka pa. Sabi niya na mabilis na halos pabulong. Napatingin naman si Ruben sa sobre. Hindi niya agad yon tinanggap. Ano to? Tanong niya kahit halata naman. Pera yan, Tay. Sagot ni Liza. Pamasahe mo pa uwi. At pang-extra na rin. Napaatras ng kaunti ang kamay ni Ruben. Hindi na kailangan, nak. Sabi niya agad. May dala naman ako. Hindi niya na sinabi kung paano niya nakuha ang perang yon. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Bantay. Please, Tay. Sabi ni Liza na mas madiin. Mas madali to, para hindi ka na mahirapan. Napatingin si Ruben sa mukha ng anak. Sa mata nito may halo-halong emosyon. Hiya, kaba, pagmamadali. Pero wala roon ang dati niyang nakikitang paglalambing tuwing sinasabi nitong, Tay, ikaw muna kumain. Hindi mo kailangang bayaran ng pagpunta ko. Mahina niyang sabi. Pilit kalmado ang boses. Kasal mo to. Regalo ko na sa'yo ang pagpunta ko. Parang may kirot sa mukha ni Liza sa sinabi niya. Huwag mo naman sabihin na binabayaran kita. Sagot nito habang naiirita na sa pressure ng oras. Tumutulong lang ako. Tumango si Ruben pero hindi pa rin iniaabot ang kamay. Sa paligid, may 2 babae na dumaan at saglit na tumingin sa kanila. Isa sa mga iyon ay nagtanong. Liza, okay ka lang? Okay lang. Sagot ni Liza agad at pilit ng ngiti. Coming. Pagkaalis sa mga iyon, mas bumaba ang boses niya. Tay, please, tanggapin mo na. Para wala ng problema. Napatingin si Ruben sa sobre ulit. Makapal. Mas makapal kesa sa perang hawak niya nang umalis siya ng probinsya. Mas makapal kesa sa perang nakuha niya kapalit ng aso na matagal niyang kasama. Hindi mo na kailangang magbigay. Mahina niyang ulit. Pero this time, mas mahina ang pagtutol. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang madagdagan pa ang bigat na dala ng anak niya sa araw ng kasal nito. Para na lang to sa akin, sabi ni Liza. Pilit pinapahawak ang sobre sa kamay niya. Para hindi ako mag-alala. Unti-unting inabot ni Ruben ang sobre. Nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa excitement, kundi dahil may kung anong nabasag sa loob niya
na hindi na maibabalik. Tinanggap niya ang sobre. Parang mabigat kahit papel lang naman. Salamat. Sabi niya na pilit ng umiti. Pero ang ngiting iyon hindi na umabot sa mata. Sandaling nagtagpo ang tingin nila. May gusto sanang sabihin si Liza pero may tumawag na ulit mula sa loob. Bride, nauna! Napalingon siya. Kailangan ka na. Sabi niya na mabilis. Ingat ka sa biyahe tayo, tawagan kita. Tumango si Ruben. Sige, ingat ka rin. Tumalikod si Liza at nagmadaling bumalik sa loob. Sa ilang segundo nawala siya sa likod ng pinto ng hall at naiwan si Mang Ruben sa labas. Hawak ang sobre sa isang kamay at ang supot ng regalo sa kabila. Pinagmasdan niya ang sobre. Dahan-dahan niya itong pinisil. Parang sinusubukang maramdaman kung ano ba talaga ang laman. Pera, tulungan, o kapalit ng presensya niya. Mula sa loob pumalingaw-ngawang palakpakan. Nagsimula ng seremonya. Dahan-dahan pinasok ni Ruben ang sobre sa bulsa ng polo niya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses niya sinabing okay lang. Pero habang naglalakad siya palayo sa tent, isang tanong ang tahimik na umuukit sa puso niya. Kung ang pagmamahal ng isang ama ay kayang tumbasan ng isang sobre ng pera, kailan pa nagsimulang maging ganong kababa ang halaga ng pagiging tatay? Hindi na lumingon si Mang Ruben sa venue. Habang naglalakad siya palabas ng gate, mas sumalakas ang tunog ng kasiyahan. Sa likod niya, palakpakan, musika at halakhakan. Parang may ibang mundong nagdiriwang, habang ang mundo niya ay unti-unting lumiliit sa bawat hakbang. Paglabas niya sa malaking gate, iba na agad ang paligid. Wala na ang ilaw na kumikislap sa puno. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain. Ang pumalit ay usok ng dumadaang sasakyan at alikabok mula sa kalsada. May maliit na waiting shed sa tapat ng venue. Yero ang bubong. May bakal na upuan sa loob. Doon siya dumiretso. Umupo siya sa dulo. Marahing binaba ang bag sa tabi niya. Nakayuko siya. Hawak pa rin ang supot ng regalo sa kandungan. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng pagod. Yung pagod sa biyahe. Yung pagod sa pag-asa. Yung pagod sa pagpigil ng luha. Huminga siya ng malalim. Sa dibdib niya, may tunog ng musika mula sa venue na dinala ng hangin. Parang paalala na may kasalang nangyari ilang metro lang ang layo. Kasal ng anak niya. Bigla namang kumidat mula sa malayo. Saglit na lumiwanag ang langit na kanina pang dumidilim. Uulan pa yata. Bulong niya. Hindi pa siya nakakatayo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang binuksan ang gripo ng langit. Bumagsak ang malalaking patak sa bubong ng waiting shed. Malakas ang tunog. Parang sabay-sabay na tambol. May ilang patak na tumatalsik papasok sa gilid. Nasa dulo siya, kaya hindi agad nabasa. Pero malamig ang hangin na sumabay sa ulan. Naamoy niya ang basang kalsada. Yung amoy ng asfalto na tinamaan ng ulan. Halo sa amoy ng basang lupa mula sa gilid ng daan. Yakap niya ang sarili niya. Hindi dahil sa lamig lang, kundi dahil parang doon na lang siya mayakap. Sa loob naman ng venue patuloy ang tugtog. Sa labas ay may isang lalaki nakaupo sa waiting shed. Pinapanood ang ulan na parang ito ang tanging kasama niya. Napatingin siya sa supot sa kandungan niya. Regalo ko. Bulong niya at binuksan niyo ng dahan-dahan. Sa loob ang puting panyo na maingat niyang pinalagay ang borda. Para kay Liza, mula kay tatay. Hinawakan niya iyon ng dahan-dahan. Naalala niya kung paano pa pinili ang borda. Pwede mo po bang lagyan ng pangalan ng anak ko? Tanong niya noon sa mananahe sa bayan. Pwede tay, kanino galing? Tanong sa kanya. Sa tatay niya. Sagot niya na may ngiti. Ngayon, hawak niya ng panyong hindi man lang nakita ng anak niya. May hangin na pumasok sa gilid ng shed. Kasabay noon, may patak ng ulan na pumasok sa bumagsak na panyo. Isa, dalawa, hanggang sa unti-unting nababasa na ang tela. Aray, mahina niyang sabi na parang nasaktan. Mabilis siyang tinakpan ng palad pero huli na. May maliit na bahagi ng borda na nabasa. Kumalat ang tinta ng bahagya.
Pinagbasa niya iyon. Pasensya na. Ay, bulong niya. Hindi ko na ingatan. Hindi niya napansin na may tumutulo ng luha sa pisngi niya. Humalo ng ulan na pumapasok sa gilid ng shed. Sa harap niya may isang sasakyan na dumaan. Mabilis at walang pakialam sa lalaking nakaupo sa waiting shed. Sa kabilang side ng kalsada, tanaw pa rin ang venue. Sa pagitan ng patak ng ulan, kita ang ilaw na kumikislap sa loob. Parang bituin sa malayo. Masaya ka sana, sabi niya sa sarili. Kahit wala si tatay sa loob. Mahigpit niyang niyakap ang panyo. Hindi niya alam kung dahil ba sa ulan o sa luha, nabasa ang tela. Hindi niya rin alam kung alin doon ang mas masakit. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng probinsya, naramdaman niyang wala na siyang pupuntahan. Hindi siya pwedeng bumalik sa loob. Wala pang bus pa uwi. At sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng maingay na ulan, si Mang Ruben ay hindi lang basang-basa ng tubig, kundi basang-basa rin ang katotohanan sa buhay ng anak niya, unti-unti na siyang nagiging ala-ala na lang. Kahit buhay pa siya. Patuloy ang buhos ng ulan. Sa ilalim ng waiting shed, nakayuko pa rin si Mang Ruben. Hawak ang basang panyo na parang iyon na lang natitirang koneksyon niya sa loob ng engranding venue. Sa kabilang side ng kalsada, nakahinto ang isang mahabang itim na sasakyan. Hindi ito napansin ni Ruben. Abala siya sa pag-iwas na mabasa pa ang regalo. Sa loob naman ng sasakyan, may babaeng nakaupo sa likod. Maayos ang buhok, may perla sa leeg, at suot ang eleganteng barot saya sa modernong disenyo. Ang ilaw mula sa venue ay sumasalamin sa salamin ng bintana. Kaya kitang-kita niya ang waiting shed sa tapat. Siya si Doña Teresa, ang ina ng groom. Kanina pa siyang nakatingin. Una napansin niya lang matandang lalaking naglalakad palabas ng gate. Mag-isa, basang-basa ang tsinelas. Hawak ang maliit na supot. Hindi siya agad nag-isip ng kung ano. Pero nang makita niyang umupo ito sa waiting shed sa ilalim ng ulan, may kung anong kumurot sa puso niya. Ma'am, bababa po ba kayo? Tanong ng driver. Sandali lang. Sagot niya at hindi inalis ang tingin sa lalaki. Nakita niyang binuksan nito ang supot. Nakita niyang may hawak itong puting tela. Nakita rin niya kung paano ito dahan-dahang nabasa ng ulan pero hindi iniwan ng lalaki. Parang may kwento roon. At sanay si Doña Teresa sa pagbabasa ng mga ganong eksena. Hindi dahil sa chismosa siya, kundi dahil isa rin siyang ina. Bukas ang pinto. Utos niya at agad na bumaba ang driver at binuksan ang payong. Pero bago pa siya masilungan, bumaba na si Doña Teresa at bahagyang nabasa ang laylayan ng damit niya. Ma'am, maulan po. Ayos lang. Sagot niya. Tumawid siya sa kalsada. Dahan-dahan. May hawak na maliit na payong. Ang tunog ng takong niya sa basang semento ay malinaw sa gitna ng ulan. Hindi naman agad napansin ni Ruben na may paparating hanggang sa may anino na tumigil sa harap niya. Excuse me po. Mahinahong boses ng babae. Nagulat naman si Ruben. Napatingin siya. Agad na tumayo kahit basa ang upuan. Ay, pasensya na po kung nakaharang ako. Sabi niya na nahihiya. Hindi po. Sagot ng babae. Mahinahon ng mukha. Pwede po ba ako magtanong? Tumango si Ruben at nagtataka. Saglit siyang pinagbasa ng babae. Ang basang polo ay nanginginig na kamay. Ang panyong may borda na bahagyang kumalat ang tenta. May lungkot sa mga mata ng lalaki na hindi kayang itago ng ngiti. Kayo po bang ama ng bride? Tanong ni Doña Teresa. Diretso pero hindi matalim. Para namang may tumigil na hangin sa pagitan nila. Hindi agad nakasagot si Ruben. Mahinang tugon niya sa bayo ko. Opo. Hindi niya na sinabi ang pangalan niya. Hindi niya na ipinagtanggol ang sarili niya. Isang simpleng opo lang. Saglit na natahimik si Doña Teresa. Mas lumakas ang ulan, pero pareho silang hindi gumalaw. Kanina pa po ba kayo nandito? Tanong niya. Mas malambot na ang tono. Opo, sagot ni Ruben. Okay lang po, uuwi na rin naman ako.
Napansin ni Doña Teresa ang sobre na bahagyang nakausli sa bulsa ng polo nito. Napansin din niya ang supot na halos mapunit na sa kakahawak. At hindi po kayo pumasok? Tanong niya. Ngumiti naman si Ruben, yung ngiting pilit na buo pero may basag sa loob. Busy po sila, sagot niya. Maraming bisita. Mas maigi na lang po hindi na ako makaabala. Hindi niya naman sinabing pinaalis siya. Hindi niya sinabing nahiya ang anak niya sa kanya. Hindi niya sinabing naglakbay pa siya mula probinsya at nagbenta pa ng aso para lang makarating. Isang ina naman ang nakatingin sa kanya ngayon. At alam ni Doña Teresa ang itsura ng isang pusong nasaktan pero ayaw manumbat. Napahigpit ang hawak niya sa payong. Kayo po ba talaga ang tatay ni Liza? Tanong niya muli ng mas dahan-dahan. Opo, sagot ni Ruben. Tatay niyo po ako. Sa likod ng simpleng sagot na yon, narinig na ni Doña Teresa ang lahat ng hindi sinabi. Ang ulan, parang mas lumamig. Sa loob ng venue, maririnig pa rin ang musika at palakpakan. Tandaan na nagsimula na ang seremonya. Sa labas naman ng ilalim ng waiting shed, dalawang magkaibang mundo ang nagtagpo. Isang inang mayaman, elegante, sanay sa marangyang buhay. At isang ama na basang-basa, tahimik at halos hindi pinapasok sa kasal ng sariling anak. At sa unang pagkakataon sa gabing yun, may taong nakakita sa sakit ni Mang Ruben. Hindi bilang istorbo, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang isang ama. Tahimik pero matatag ang hakbang ni Doña Teresa habang bumabalik siya sa venue. Hindi niya na iniintindi ang patak ng ulan na dumidikit sa laylayan ng damit niya. Ang isip niya ay nasa lalaking iniwan niya sa waiting shed. Basang-basa, nanginginig ang kamay pero pilit pa ring magalang. Sa loob ng hall malinaw at mainit ang ilaw. May amoy ng bulaklak at pagkain na mas lalong sumisiksik sa ilong pagpasok mo. Naroon ang mga bisita. Nakaupo sa mesa. May hawak na wine glass. Masaya nagkakwentuhan habang hinihintay ang susunod na bahagi ng programa. Kakatapos lang ng seremonya. Nasa reception na ang lahat. Sa may stage, nakaupo si Liza at Adrian sa bridal table. Nakagown pa rin si Liza. May belo pa sa likod ng upuan. Nakangiti siya sa mga bisitang lumalapit para bumate. Pero ang ngiti niya ay pagod na. Lumapit si Doña Teresa ng diretso. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya galit ang muka. Pero may bigat sa presensya niya na napansin agad ng ilang malalapit sa kanila. Liza, tawag niya. Napalingon si Liza. Tita Teresa, kamusta po? Sorry po kung... Pwede ba kita makausap sandali? Tanong naman tandang babae. Kalmado pa rin pero may diin. Saglit naman na nag-alangan si Liza. Tapos tumango. Sure po. Tumayo siya at inayos ang gown. At sumunod sa isang gilid ng hall. Malapit sa glass wall na tanaw ang ulan sa labas. Sa di kalayuan napatingin si Adrian. Napansin niya ang seryoso ang mukha ng kanyang ina. Lumapit din siya pero hindi agad sumingit. Narinig lang niya ang usapan mula sa ilang hakbang. Liza, panimula ni Doña Teresa na mahina pero malinaw. Sino ang lalaki nasa labas ng gate kanina? Yung nasa waiting shed. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Liza. Ano po? Pilit niyang sagot. Yung matandang basang-basa. May hawak na supot. Kinausap ko siya. Diretsong sabi ni Doña Teresa. Hindi naman agad makatingin si Liza. Kilalang kilala ko ang mata ng isang magulang. Dagdag pa ni Doña Teresa. Kayo po bang ama ng bride? Yan lang ang tanong ko sa kanya. At alam mo kung anong sagot niya? Tahimik si Liza. Opo. Sagot ni Doña Teresa sa sarili niyang tanong. Tatay mo siya. Napapikit si Liza sandali. Sa ilang hakbang mula sa kanila ay narinig iyon ni Adrian. Ano yun? Tanong niya at lumapit. Who? Napalingon si Liza. Adrian, wala to.
May lalaki nasa labas, sabi ni Doña Teresa na ngayon ay nakatingin na rin sa anak niya. Ama ng asawa mo, basang-basa sa ulan. Para namang tumigil ang mundo ni Adrian. Wait, your dad? Tanong niya kay Liza. Adrian, hindi mo kasi maiintindihan. Sagot ni Liza na nanginginig na ang boses. Hindi ko maintindihan na nasa labas ang tatay mo habang reception natin dito. Sagot ni Adrian ay hindi sumasagaw pero puno ng shock. May ilan namang mga bisita na napatingin sa kanila. Unti-unting humina ang ingay sa paligid habang may nakaramdam naman na may nangyayari. Liza, sabi ni Doña Teresa na mas mabigat na ang tono ngayon. Bakit nasa labas ang iyong ama? Napaluha si Liza. Hindi ko siya pinapunta. Bigla na lang siyang dumating. Nakakahiya kasi. Kanino? Putol ni Doña Teresa. Sa amin? Tahimik si Liza. Sa paligid, unti-unting tumitigil ang mga tao sa pagkain at pag-uusap. May mga leeg na humahaba, may mga bulungan. Ano nakakahiya sa ama mo? Tanong ni Adrian na diretso ang tingin sa kanya. Adrian, hindi siya sanay sa ganitong lugar. Baka pagtawanan siya. Baka isipan ng pamilya mo. Ano? Mas sumigas ang boses ni Adrian. Na mahirap siya. Hindi naman makasagot si Liza. Isang baso ang nahulog sa kabilang mesa. Aksidenteng natulak ng isang bisita na nakikinig na rin. Lalong napatingin ang lahat. Liza, sabi ni Adrian na mas mahina pero mas masakit. Mas kinakahiya mo ang ama mo kaysa magsinungaling sa akin tungkol sa pamilya mo. Napayuko si Liza, tuluyan ng umagos ang luha. Sa stage ay huminto ang MC na sanay magsalita para sa next program. Nagtinginan ng banda. Tahimik ang hall. Tanging mahinang tunog ng ulan sa labas ang maririnig sa pagitan ng mabibigat na salita. Sa gitna ng engranding reception, sa ilalim ng kristal na ilaw at mamahaling bulaklak, ang katotohanan ng matagal nang tinatakasan ni Liza ay tuluyang nabuksan. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi ang dekorasyon, hindi ang pagkain, hindi ang programa ang naging sentro ng kasal, kundi ang isang amang nasa labas ng gate, basang-basa sa ulan, na mas may mabigat ang presensya kesa sa lahat ng mamahaling bagay sa loob. Tahimik ang buong hall, yung tipong kahit may daan-daang tao, parang isang hinga lang ang maririnig. Nakatayo si Liza sa gitna ng ilaw, pero pakiramdam niya wala siyang matakbuhan. Ang mga mata ng bisita ay hindi na nakatuon sa cake o sa stage, sa kanya na. Sa harap niya naman ay si Adrian. Nakabarong, maayos pa rin ang itsura, pero iba na ang tingin. Hindi galit na sumisigaw, mas masakit, gulat, sakit, at pagkadismaya. Liza, sabi niya na mababa ang boses pero malinaw. Mas kinahihiya mo ang ama mo kaysa magsinungaling sa akin. Parang pumutok ang tanong sa dibdib ni Liza. Umiling siya agad pero walang lumabas na salita. Hindi ganon yun. Mahina niyang sabi na nanginginig ang labi. Then what is it? Tanong ni Adrian. Why was your father outside in the rain habang tayo nandito? Napatingin si Liza sa sahig. Adrian, natakot lang ako. Sa ano? Biglang bumuhos ang luha niya. Natakot ako na pagtawanan ulit ako. Noong college, tinanong ako ng mga kaibigan ko kung ano ba daw ang trabaho ng tatay ko. At nung malaman nilang construction worker lang siya, hindi na nila ako sinasama. Pinagtatawanan ako ng family day. Natahimik ang paligid. May mga bisitang hindi makapaniwalang nakikinig sa ganitong usapan sa gitna ng reception. Pinilit kong magbago. Tuloy ni Liza na umiiyak. Pinilit kong maging katulad nila. Yung mayayaman. Yung may image. Nung nakilala kita, natakot ako na baka pag nalaman mo kung saan ako galing, hindi mo na ako mahalin. Napakorap si Adrian.
Parang hindi siya makapaniwala. Liza, sabi niya na mas malumanay pero puno ng bigat. Akala mo ba ganun ako? Hindi ko alam. Sigaw niya tapos agad na nagpahinga. Hindi ko alam kung sinong tatanggap sa akin. Pag nalaman nila na ganun na kami, nasa probinsya lang, mahirap. Tumulo ang luha niya sa dibdib ng gown. Gumuho na ang maayos sa makeup. Hindi na bride ang itsura niya, kundi batang takot na ang mahusgahan. Pero siya, nanginginig niyang sabi, siya ang taong hindi kailanman nahiya sa akin. Siya ang laging proud sa akin. Ako lang ang nahiya sa kanya. Napatakip siya ng bibig habang umiiyak. Tahimik si Adrian sandali. Tumingin siya sa mga bisita. Tapos bumalik kay Liza. Hindi itong babaeng pinakasalan ko. Sabi niya na hindi galit, kundi malungkot. Para namang may bumagsak sa puso ni Liza. Pinakasalan ko ang babaeng matapang. Yung babaeng nagsasabi sa akin na proud siya sa pinanggalingan niya. Yung babaeng mahal ang pamilya niya. Napayo ko si Liza. Halos hindi na makatayo sa bigat ng kahihiyan. Liza, mas lumambot ang boses ni Adrian. Kahit sino ka pa, kahit saan ka pa galing, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Napatingin siya na may pag-asa sa mata. Pero nasasaktan ako. Kung ikaw mismo ang nahihiya sa taong magpalaki sa'yo. Parang may pinto na biglang bumukas sa isip ni Liza. Naaalala niya ang ama niyang basa ang tsinelas habang hinahatid siya sa school. Naaalala niya ang tuyo at manggang padala na tinago niya. Naalala niya ang mga missed call sa birthday niya. At ngayon, ang lalaking basang-basa sa ulan, pinauwi niya. Kasama ako. Bulong niya na halos hindi marinig. Lumapit si Adrian ng dahan-dahan. Hindi ka masamang tao, sabi niya. Takot ka lang. Pero ngayon, may choice ka. Napatingin si Liza sa pinto ng hall, sa labas kung saan naroon ang kanyang ama. Anong choice? Tanong niya na umiiyak. Piliin mong hindi na mahiya. Sagot ni Adrian. Piliin mong maging anak ulit. Tuluyan ang napaluhod si Liza sa bigat ng emosyon. Hindi niya naalintana ang gown, ang mga tao, ang reception. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya na iniisip ang image. Ang iniisip niya na lang ay ang lalaking tinawag niyang Tay at kung paano niya iyon sinaktan. At sa gitna ng engrandeng kasalan, ang pinakamahalagang desisyon ng bride ay hindi tungkol sa programa o bisita, kundi kung may lakas pa ba siyang harapin ang ama niyang naiwan sa ulan. Hindi na inintindi ni Liza ang mga tingin. Hindi niya na inayos ang belo. Hindi niya na pinunasan ang luha na tuloy-tuloy na bumabagsak. Sa pisngi niya, hinawakan niya ang laylayan ng gown at nagsimulang tumakbo palabas ng hall. Liza! Tawag ng ilang bisita. Anak! Sigaw naman ni Doña Teresa mula sa likod. Pero hindi siya huminto. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya agad ng malamig na hangin at malakas na ulan. Saglit siyang napapikit. Nang tamaan ng tubig ang mukha niya, ang maayos na buhok niya ay agad nabasa. Ang belo ay dumikit sa likod niya. Sa kalsada, kumikislap ang ilaw ng venue sa basang aspalto. Sa may waiting shed, nandun pa rin si Mang Ruben. Nakatayo na siya ngayon. May hawak na bag, handa nang umalis. Nakatalikod siya sa venue. Parang ayaw nang lumingon pa. Tay, parang kidat ang sigaw ni Liza sa gitna ng ulan. Napalingon naman si Ruben. Saglit siyang natigilan. Sa harap niya ay ang anak niya, nakasuot ng mamahaling gown. Pero basang-basa, walang pakialam sa itsura. Umiiyak na parang bata. Hindi na nag-isip pa si Liza. Tumakbo siya papunta sa ama. Ang gown ay kumakapit sa binti niya. Mabigat sa tubig. Hindi niya naalintana ang putik sa gilid ng kalsada. Paglapit niya, hindi niya na napigilan ang sarili. Lumuhod siya sa harap ni Ruben, sa mismong basang semento. Nabasa ang tuhod ng gown. Kumapit ang putik sa puting tela.
Napaatras si Ruben. Nagulat. Pero hindi na siya nakapagsalita at yumuko na lamang si Liza. Hawak ang laylayan ng polo ng kanyang ama. Umiiyak siya ng walang pigil. Nanginginig ang balikat. Hindi niya na kayang tumingin sa mata nito. Hindi niya kayang magsalita. Walang paliwanag. Walang depensa. Walang dahilan. Luha lang. Nanginginig ang kamay ni Ruben habang nakatingin sa anak na nakaluhod sa harap niya. Hindi niya alam kung anong uunahin. Buhatin ito, patahanin, o umiyak na rin. Dahan-dahan na siyang lumuhod din. Hindi alintana ang ulan na bumagsak sa ulo niya. Hinawakan niyang balikat ni Liza. Mainit ang katawan nito kahit malamig ang ulan. Dahan-dahan, niyakap niya ang anak. Mahigpit, parang takot na mawala ulit. Walang salita ang namagitan sa kanila. Walang sorry. Walang patawad. Pero sa yakap na yon, naroon ang lahat ng hindi kayang sabihin ng bibig. Ang pagsisisi, ang sakit, ang pagmamahal na hindi naman nawala. Natabunan lang ng hiya at takot. Umiiyak si Liza sa dibdib ng ama niya. Parang bumabalik siya sa pagiging bata. Ang luha niya ay humahalo sa ulan, sa pawis, sa alikabok ng daan. Umiiyak din si Ruben, tahimik, hindi malakas. Yung tipong nanginginig lang ang dibdib at bumibigat ang paghinga. Sa di kalayuan, may mga taong napatigil sa paglabas ng venue. May mga bisitang nakasilong sa may bubong. Nakatingin sa eksenang nagaganap sa ilalim ng ulan. Hindi na iyon mukhang kahihiyan. Mukha na iyong katotohanan. Isang anak na natutong mahiya. Isang ama na hindi natutong magtanim ng sama ng loob. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa gilid ng engrandeng kasal, mas mahalaga ang yakap na iyon kaysa sa lahat ng dekorasyon at ilaw sa loob. At habang patuloy ang ulan, parang nililinis nito ang lahat. Ang hiya, ang galit, ang lamat sa pagitan nila. Sa wakas, muli silang mag-ama. Hindi perpekto, hindi maayos ang itsura, pero totoo. At minsan yan lang ang kailangan. Patuloy ang ulan pero mas mahinahon na ang buhos. Nakatayo pa rin sina Liza at Mang Ruben sa ilalim ng waiting shed. Magkayakap. Parehong basang-basa. Ang gown ni Liza ay may putik na. Ang polo naman ni Ruben ay dumikit na sa balat niya. Pero pareho nilang hindi iniisip yon. Sa loob ng venue, naririnig pa rin ang musika. Mahina na, parang malayo. Parang ibang mundo na hindi na nila kailangang balikan agad. Dahan-dahang naghiwalay ang yakap nila. Pero magkahawak pa rin ang kamay. Tay, mahinang sabi ni Liza. Pero hindi niya na tinapos ang salita. Hindi na kailangan. Tumango si Ruben, pilit nang umiti kahit namumula ang mata. Bigla namang may tumahol sa di kalayuan. Isang pamilyar na tahol. Pareho silang napalingon. Sa may gilid ng kalsada, may lalaki nakatayo sa ilalim ng payong. Si Mang Carding. Basang-basa ang pantalon nito at may hawak na tali. Sa dulo ng tali, bantay. Bulong ni Ruben at hindi makapaniwala. Kumakawag ang bundot ng aso kahit basa ang balahibo. Pilit itong humihila papunta sa kanila. Umiingat sa tuwa. Kuya Ruben! Sigaw ni Carding sa gitna ng ulan. Nabalitaan ko si Nena ang nangyari. Dinala ko na ulit si Bantay. Hindi ko na kayang ituloy ang pagbili. Hindi na rin nakasagot si Ruben. Parang hindi niya maintindihan ang totoo ba ang nakikita niya. Bantay! Ulit niya na nanginginig ang boses. Nawala ang aso sa pagkakahawak ni Carding at tumakbo ito pabalik sa kanila. Dumulas pa nga sa basang semento pero tumayo agad. Diretso itong lumapit kay Ruben. Tumalon, dinilaan ang kamay niya, ang braso kahit basa na ang lahat. Napatawa si Ruben sa gitna ng luha. Ikaw talaga. Lumapit din si Liza at nakaluhod pa rin sa basang lupa. Hinaplos rin niya ang ulo ng aso. Bantay! Bulong niya at umiiyak na naman. Miss ka na ni ate. Parang nakilala siya ng aso agad. Kumuwag lalo ang buntot. Lumapit, dinilaan din ang kamay niya. Saglit na nagkatinginan sina Ruben at Liza. Pareho silang umiyak. Pareho ring tumatawa.
Sa gitna ng ulan, nagkatabi sila. Ama, anak at aso. Parang eksenang matagal nang dapat nangyari. Lumapit si Carding, nakangiti kahit basa. Hindi ko na kayang ilayo yan sa inyo, sabi niya. At saka mas bagay siya dito ngayon. Salamat, sabi ni Ruben na halos pabulong. Tumango naman si Liza kay Carding. Salamat po. Sa di naman kalayuan, may ilang bisita na lumabas na rin ng venue. Nakasilong sa payong, nakatingin sa kanila. Hindi na yon mga matang mapanghusga, kundi mga matang may pag-unawa. Sa loob ng hall, nagsimula namang tumugtog ang pamilyar na wedding song para sa first dance. Mahinang umaabot ang musika sa labas. Pero dito sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng waiting shed at ilaw ng poste, mas mahalaga ang nangyayari. Dahan-dahang yumakap si Liza sa kanyang ama. Isang braso sa kanya, isang kamay kay bantay na sumisiksik sa pagitan nila. Group hug. Simple, walang dekorasyon, walang spotlight. Pero punong-puno ng totoo. Sa wakas, hindi na nahihiya si Liza sa pinanggalingan niya. Sa wakas, hindi na mag-isa si Mang Ruben. At sa gitna ng ulan, sa gaping dapat ay puro enggrande at perpekto, ang pinakamagandang eksena ay nangyari sa labas. Isang pamilya na muling nabuo, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa estado ng buhay, kundi dahil sa pag-amin, pagyakap at pagmamahal na hindi kailanman nawala. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!